Yes, UMCA, magandang araw at magandang gabi sa inyong lahat. Dito sa munting video na ito ay sasabihin ko na po sa inyo kung ano-ano ang mga na-experience ko sa buhay noong hindi pa ako nanggagamot. At sasabihin ko rin sa inyo kung ano ang ginawa sa akin ng Diyos Ama na makapangyarihan at ng anak niyang si Panginoong Jesus. Kung nagustuhan mo itong videos na ito, maaari kang mag-like at i-share itong video. At kung gusto mo naman lagi kang updated, i-click lamang ang subscribe button. At huwag kalimutang i-click ang notification bell icon. Nung mga oras na iyon, nung wala pa po akong alam sa spiritual, ako po'y hindi naniniwala sa mga ginto noon. Nung ako'y kinulam, dito ko na-experience kung ano-ano ginawa sa akin ng mangkukulam na iyon. Marami akong napagdaanan sa buhay. Ang pagpupurisyon ng mangkukulam ay hindi biro. Binamoy ang aking pagkatao. Nung mga oras na pinupurisyon ako ng mangkukulam, ano-ano ginawa sa akin ng mga mangkukulam na iyon. Akala ko nga noon, katapusan na ng buhay ko. Ako'y pinaglolokohan lang ng tao. Ang masakit pa doon, nasa loob lang ng aming angkan ang gumagawa na iyon. Ako'y pinagloloko lang nung mga oras na iyon na sinasabi ko sa kanila na may nangyayari sa aking kakaiba. Inaatake ako sa aking pagtulog. Gusto talaga nila akong patayin. Pinalalaki nila ang aking tiyan. Nung ako'y dumudumi, puro hangin lang ang lumalabas. Pinatutumi nila ako nang hindi ko nalalaman. Pinagtatawanan lang nila ako at hangarin nila na ako'y babaliwin. Klase-klase ng uri ng pang-iistorbo ang kanilang ginagawa. Nanalangin ako kaso pinariringgan ako nila na ibaba mo yang Diyos mo. Halos gumuho ang aking mundo ng mga oras na iyon. Malaki ang naepekto ng pangkukulam nila hanggang sa ako'y nakatakas sa kanilang mga kamay. Lumayo ako ng gusto at inalam ko talaga kung ano ang nangyayari sa akin. Umuwi ako sa aking pamilya doon sa may bundukin. Lumayo talaga ako. Nung nakarating ako sa pupuntahan ko, doon sinabi sa akin ng aking kamag-anak na ako'y ay kinukulam. Dinala ako ng aking kamag-anak sa manggagamot. Doon rin sinabi sa akin ng manggagamot na di malayo sa iyong dugo ang may kagagawan to. Umuwi ulit kami sa bundok kung saan ako nananatili ng pangsamantala. Mga ilang araw pa ang lumipas, kinaya ko ang mga ginagawa sa akin. Hindi biro kung ika'y mabiktima ng pangungulam. Isang araw, umaga, ako lang ang natira sa bahay. Tumambay ako sa may balkon kung saan pagmamasdan ko ang karagatan, nakikita ko lahat ng bayan. Nakatingin ako sa baybayin ng karagatan kasi mataas man yung bundok sa amin. Nagdasal ako at sinabi ko sa Panginoon ang nangyayari sa akin. Wala pang mga senyal niya na hinihintay ko. Nasasagutin niya ako. Sabi, Panginoon, klase ng tao na ugali ng demonyo ang gumagawa sa akin ito. Nasaan ka? Bakit hindi mo ako sinasagot? Ang mundo bang ginagalawan ko ngayon ay paghahari ba ng impyerno? Bakit po, Panginoon? Hindi niyo po ako sinasagot. Hindi po ba kayo totoo? Alam kong may kasamaan, ngunit saan na po kayo? Saan na po yung kabutihan na sinasabi ng tao? Habang ako'y umiiyak sa pananalangin, ako'y nasasaktan ng labis, kumikirot ang aking puso. Sabi ko ng sabay titik sa alapag, kung totoo ka, magparamdam ka. Maaliwalas ang mga oras na iyon at bigla tumulog ang kalangitan ng malakas na nagsasabugang mga kidlat. Tumayo ang aking mga balahibo sa katawan. Biglang nawala ang aking takot sa aking pinoproblema. Sabay iniisip ko na naririnig na siguro niya ako. Wala pa akong natatanggap na kasagutan niya. Nung mga lumipas na mga araw, inalam ko muna ang mga nangyayari sa akin nung ako'y nasa bundok. Ilang mga araw pang lumipas, kinausap kong aking tiyahin doon. Sinabihan ko siya na ako'y luluwas at pupunta ng bayan.
hanapin ko muna ang aking sarili. Siya'y pumayag, ngunit siya'y alanganin baka kung ano raw ang mangyayari sa akin. Pero sabi ko sa kanya, Diyos na ang bahala sa akin. Nung dumating ako ng bayang, bandang mga hapon, dumiretso ako sa kaibigan ko na isang pastor. Sinikap ko na ipaliwanag sa kanya para ako'y maintindihan niya. At nalaman niya na ang nangyayari sa akin. Tumira ako ng pangsamantala doon, tanggal niya ang pangontra sa aking pangangatawan at ako'y lumubha. Kinabukasan, pumunta kami sa may baybayin ng dagat at dinedicate niya ako at bininyagan. Nagtrabaho ko sa kanya ng mga ilang linggo. Biglang nagbago ang kanyang ugali. Akala ko nga noon, pagkapastor na ang tao o tagapaglingkod ng Diyos, ay mananatili na itong mabuting tao at natatakot magsisinungaling. Umalis ako doon at lumagbay papuntang weste kung saan ako ay nagpakasakaling mamamasukan. Nung nagtatrabaho na ako, nagpakasakaling ako magpagamot. Pumupunta ako Martes, Biyernes, tapos pababalikin ako ulit ng Martes, tapos pababalikin ako ng Biyernes. Yung ko na lang napapansin, wala naman pong nangyayari sa aking pangangatawan, wala naman pong pagbabago. Bale, ako po'y parang inaatake pa ng gusto. Doon ko na lang po nalaman na wala pala talagang malakas na manggagamot dito sa aming lugar o mas rito pa sa aming bayan. At hinayaan ko na lang po muna at isinadiyos ko po ang laban na ito. Lumipas ang 2 taon, may kakayahan akong na napapansin o nalalaman ko ang hangad o pakay ng isang tao. Nalalaman ko talaga kung siya ba'y nagsasabi ng totoo o di kaya nagkakaila o nagsisinungaling. Ang aking mga kamay na tilang kumukuryente at ramdam ko sa aking mga palat may mainit at parang bola ang hugis ng kuryente. Hindi ko siya masyadong nakikita. Mga ilang taon pa ang lumipas sa aking pagre-research. Sinubukan kong magdebosyon. Nung ako'y nagde-debosyon, hindi ako nahirapan sa pag-intindi. Nung mga oras ding mga ito, wala akong alam sa mga kapangyarihan. Sa kalagitnaan ng aking pagdedebosyon, dito ko na narinig ang luwalhatian ng kaharian. Gabi ako nagsimula noon, dito ko na din na-meet ang Panginoong Jesus. Dahil akala ko noon na napapanaginipan ko lang siya, ang ating mahal na Panginoon. Nakita ko na ang kanyang itsura na kinakausap ako. Nung sa aking pagdedebosyon, humingi ako ng kapatawaran sa aking mga kasalanan. Dito ko rin na-experience kung paano siya sumagot at kung paano siya dumating ng hindi ko nalalaman. Pinaliwanag ko sa kanya kung ano ang nangyayari sa akin. Humingi ako sa kanya ng gabay at ako'y gabayan niya at bigyan ako ng gabay. Hiniling ko din sa kanya na sana makita ko ang hindi makita ng aking ordinaryong mga mata. Hiniling ko talaga na ako'y tulungan niya. Dito ko na rin nalaman ang tungkol sa mga Diyos na tagapagsiwa ng mundo. May kanya-kanyang obligasyon ang mga Diyos rito sa mundo. May Diyos ng alapaat, ng hangin, ng lupa at ng himpapawid, ng apoy, karagatan at ng kalikasan at ng kidlat. Kaya naiintindihan ko rin ang lahat ng ito. At ang mga nandirito sa mundo tulad ng Diyos ng 4 na sulok ng mundo, kaya mas lalo kong nauunawaan ang lahat ng ito. Dito ko na rin na hiniling sa kanya na ako'y gamitin niya sa paggagamot. Hiniling ko din sa kanya na yung mga kapangyarihan ng kaputian ay ang aking gagamitin sa aking panggagamot. Sinagot niya ako na kahit hilingin ko lang sa kanya kung ano ang aking mga nais ay magaganap. Humingi din ako ng pahintulot kung pahintulutan niya ako na pumusa ng masamang espiritu o ng mga mangkukulam. Sinagot niya lang ako na kung sa nakikita ko ay kabubuti at nararapat,
dito ko na inumpisa ang panggagamot. Tandaan, hindi ako ang makapangyarihan. Ang Panginoong Haring Ama, Anak at Espiritu at Dakilang Ama ang makapangyarihan sa lahat. Isang araw, rumeklamo ang aking bunsong kapatid na tinutusukan ang kanyang pangangatawan at hindi raw siya makatulog ng maayos. Kinausap ko siya na kung may paniniwala ba siya sa taas. Niyaya niya ako na samahan siya dun sa kakilala niyang manggagamot. At niyaya din niya ang sister-in-law niya na samahan siya sa panggagamot kasi magpapatingin raw silang dalawa doon. At sinabi ko rin na sige, sasama rin ako kasi magpapahilot din ako ng katawan kasi masakit talaga yung balikat ko. Nung dumating na kami doon, hindi ko ding alam nung mga araw na yun ay Biyernes pala. Kinausap ko sila na pupunta muna kami sa manggagamot na kilala nila kasi yun nga, magpapahilot talaga ako. Nung nakarating kami doon, wala namang nakita sa kanila, hindi na lang ako kumibo. Nung pagkatapos namin doon ay dumiretso kami sa aking bahay. Inanda ko muna ang aking sarili bago ko sila gagamutin. Walang nagbago sa kanilang pangangatawan kung galing kami doon sa kakilala nilang manggagamot. Inuna kong ginamot ang kanyang sister-in-law. Lubos na nagulat ang aking bunso nang narinig niya sa bibig ng sister-in-law niya nagbago ang pananalita. Yun nga kasi sabi ko, tatawagin nga namin kung sino ang may kagagawa nito. Yun nga, sinabihan ko ang aking bunso na una ng video para kung siya'y gagalin, alam niya kung sino ang may kagagawan sa kanya nito. Nung pinurisyon ko ng konti ang mangkukulam, napakahina ng mangkukulam nung mahuli ko. Tinanggal niya agad yun at pinahingnan ko lang siya ng sabi ko sa kanya, humingi ka ng tawad sa Panginoon na ipapangako mo na hindi ka na uulit. Kasi kung mahuhuli pa kita, huwag ka nang umasa na mabubuhay ka pa. Tumupat naman na sa pangako ang mangkukulam. Kaya yun, ginising ko ang sister-in-law ng aking kapatid. Kaya yun, gumaling. Humiling sa akin ang aking kapatid na kung sinong huhuliin ko ay pupuksain ko na agad. Pero sabi ko sa kanya, nakadepende yan. Sabi ko, hindi basta-basta. Kaya yun na, pinakuusapan ko ang sister-in-law niya, nakunan din ng video ang aking kapatid. Nung tinawag ko na, nagulat din ang sister-in-law ko. Kasi parang may nag-iba. Ganon. Nag-iba. Kasi nga, sabi ko nga, tatawagin nga namin kung sinong may pakana. Nagulat na lang ako nung tinawagan ko na ang pumasok, ang mangkukulam na pumupurisyon sa aking kapatid, sa aking bunso, ay ang mismo naming kapatid. Tinanong ko siya kung bakit niya pinupursyon, pero hindi na lang ako nagpakilala sa kanya. Tinanong ko lang sa kanya kung kilala ba niya ako. Pero sabi niya, hindi kita kilala, sagot niya. Kaya tinanong ko siya, bakit mo to pinupursyon at anong pakay mo rito? Sabi niya, sinusugatan namin ang katawan niyan. Kasi nga nagseselo siya. Kasi sa buhay, yung bunso namin ang meron, sila wala. Alam mo yung mabait ka na nga pero inaano ka pa din kasi nga sa espiritu ng mga inggit yan. Nung tinanong ko sa kanya, kailan ka pa nagsimulang mangkulam, pinanong ko sa may kagawan na nakasanib dun sa pangangatawan ng aking kapatid. Sabi niya, may nagturo sa kanya at yung pangalan ng aking pasyente na ang aking bunso ay dinala niya doon sa ibang lugar kung saan niya na binabayaran lang. So nagets ko, nagbayad siya ng mangkukulam at ang yung mangkukulam na yun ay umutos sa kanila. Kaya hindi ako nagdalawang isip na sabi ko positibo ito. Sabi ko maghintay ka dyan kasi tatawagin ko ang kasama mong mangkukulam.
Nung tinawag ko na yung mangkukulam ng pumupurisyon at yung binayaran nila para kulamin ang aking bunso. Kaya yun, tinawag ko, sumanib na sa pangangatawan ng aking pasyente na ang bunso kong kapatid. Tinanong ko siya, ilang taon mo na ito ginagawa? Sabi niya, matagal-tagal na. Sabi ko naman, tinanong ko ulit siya. Sabi ko, ba't mo ito ginagawa? Alam mo magkakapatid tong dalawang na to. Sabi niya, wala akong alam kasi hindi naman sinabi sa akin na yung babae na yan ang nag-utos sa akin na pakulamin yung bunso na yan. Hindi naman sinabi niya na magkapatid silang dalawa. Huli na balitaan daw niya na tinignan niya yung mga pangalan na magkakapatid pala talaga sila. Sabi naman kukulam sa akin na inutusan ng mga inggit na yan. Sabi niya, naawa raw siya. Sabi niya, tanong ko ulit sa kanya, sabi ko, naaawa ka? Sabi ko, pinahirapan nyo nga, pinaawa ka. Kaya yun, pinurisyon ko talaga ng sobrang sobra hanggang sa na maiyak-iyak talaga siya. Sabi ko, baka alam mo ba na pinapatay ang mga mangkukulam sa kautusan ng ama? Sabi ko, tanong ko sa kanya. Sabi naman niya, sinagot naman niya ako, hindi siya nagsinungaling. Sinagot niya ako na, oo, alam daw niya. Sabi ko, alam mo naman pala. Sabi ko, magkano bayad sa'yo? Magkano bayad sa'yo sa pangpupurisyon yan? Pangkukulam mo? Sabi niya, 250. Na kaya yun, tinanong ko siya ulit. Sabi ko sa kanya na, 250 lang pala ang buhay mo? Sabi ko sa kanya. Ano mang gusto mo ngayon? Totodasin kita? Sabi ko sa mangkukulam na inutusan nila. Naiyak-iyak talaga siya, sabi niya wag, gusto pa daw niya mabuhay kasi may 3 pa siyang anak na binubuhay. Sabi niya wala raw talaga siyang ibang trabaho kundi gano'n. Kaya ayun, naawa ko, pinagbigyan ko. Sabi ko, mangako ka na hindi ka na uulit pa. Mangako ka kasi kung mahuhuli kita, hindi na kita bubuhayin. Huwag ka nang umasa na mabubuhay ka pa. Tumupad ka sa pangako natin. Sabi ko sa kanya. Kaya yun, kinausap ko na siya. Sabi ko, kaya yun, pinalayas ko na siya. Tinanggal ko na siya dun sa katawan at pinabalik ko siya kung saan siya nanggaling. Yun nang umpisa na pagkatapos noon, pinahingan ko sila ng kapatawaran. Sabi ko, humingi kayo ng tawad sa Panginoon at sa biniktima ninyo. Yun, humingi, paiyak-iyak sila. Sinigurado ko talaga na wala na talagang nararamdaman ang aking bunso. Kaya yun, ginising ko ng aking bunso na tinawag ko lang kanyang pangalan na para bumalik siya sa kanyang katawan. Kaya yun guys, ang mga na-experience ko, inisishare ko lang po sa inyo. Ang Panginoon at ang Diyos ay totoo po. Walang kadiliman na makakapasok sa liwanag ng kaharian ng dakilang makapangyarihang Ama. Amen.